Madali itong sabihin pero napakahirap gawin. That if sana kapag nag-aaway yung dalawang taong nagmamahalan, they do not see themselves as kaaway. But instead, ang kaaway talaga nila is yung problemang kinakaharap nila. If talagang mahal nila yung bawat isa. Kasi kapag tingnan nila yung bawat isa, ako kaaway ko siya, siya kaaway na ako. So, walang magbibigay, walang magpapakumbaba. It is because kaaway ko siya, I want to win. But by the end of the day, if you love that person, sometimes you just need to listen. Sometimes you just need to what? Don't talk, sit, and wait. Pero dahil yun nga, we see them as kaaway, mas lumalaki yung problema. Kaya nga saludo ako dun sa mga mag-asawa, magjowa, may karelasyon na kapag nag-aaway sila, sasabihin nila, okay, mamaya na tayo. Mag-usap. Palamigin muna natin yung utak natin, saka tayo mag-usap. Kasi by that, makakapag-isip kayo. Kasi kapag sa init ng ulo, dinadaan ang usapan, delikado. Baka maghihiwalay kayo. Sana, if nagdadaanan ninyo na mag-aaway kayo ng jowa mo, ng asawa mo, ulitin ko, hindi ito madaling gawin. But it's another perspective, malay nyo, pwede nyong gamitin. Na kapag nag-aaway kayo, you don't see them as problem. Pero may mga exception. Lalong-lalo na kapag sobrang laki na yung problema ang ginawa niya. May mga exception pa rin naman sa rule. Pero yung mga bagay naman ganito na gusto nyo talagang ayusin kasi mahal nyo naman yung bawat isa, see them as your partner. See them as your kaibigan. See them as your kakampi na solusyonan yung problemang hinakaharap ninyo because the problem is yung problemang kinakaharap ninyo. Hindi nyo sila kaaway, kakampi nyo sila. Nagets nyo? Hindi yan madaling gawin. It's not easy to do that because kahit ako, dati hindi ko yan ginagawa. Pero ngayon, tanungin mo jowa ko. Pag nagagalit yan siya, okay. Hayaan lang, sige. Hayaan na lang. Then, may tatahimik. Then, mamaya, magugulat ka na lang. Na pag hindi ka nagsasalita, hindi ka tumatawag, then magchat-chat yan siya ng napakarami. Kasi kapag galit siya, galit ka, paano masusolusyonan yung problema? Wala. It's not easy, to be honest. Hindi siya madali. Pero pag yung partner nyo ganyan, na willing magpakumbaba, maswerte kayo. I'm not saying na maswerte yung jowa ko. Pero I'm training my mind na to the point na kapag nag-away kami, hindi ako magsasalita. Or kung magsasalita man ako, gagawin ko muna is magpapatawa ako. Yung tipo bang dapat kilala nyo kasi yung taong mahal nyo eh. Kung paano nyo sila para hindi to the point na mapunta sa isang malaking problema. Kaya nga saludo ako dun sa mga mag-asawa, magjowa, may karelasyon na kapag nag-aaway sila, sasabihin nila, okay, mamaya na tayo. Mag-usap. Palamigin muna natin yung utak natin, saka tayo mag-usap. Kasi by that, makakapag-isip kayo. Kasi kapag sa init ng ulo, dinadaan ang usapan, delikado. Baka maghihiwalay kayo. Sana, if nagdadaanan ninyo na mag-aaway kayo ng jowa mo, ng asawa mo, ulitin ko, hindi ito madaling gawin. But it's another perspective, malay nyo, pwede nyong gamitin. That if sana, kapag nag-aaway yung dalawang taong nagmamahalan, they do not see themselves as kaaway. But instead, ang kaaway talaga nila is yung problemang kinakaharap nila.